So simulan na po natin ang ating ulat panahon ngayong umaga at makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Ma'am Jessie at sa lahat po ng mga taga-subaybay o listeners ng telebisyon ng bayan. Mr. Mendoza, unahin po muna natin itong cloud cluster na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility Southeast ng Mindanao. Ito po ba ay isang ganap ng low pressure area? Kung hindi man, meron po ba o mataas po ba ang posibilidad na ma-develop ito sa pagiging LPA? Para po sa kaalaman ng lahat, tulad po ng ating nakikita, actually hindi pa po natin nakikita yung malayo sa bansa Pilipinas. Yung po yung yan, bandang yan. Ito pong cluster of clouds sa silangan po ng Mindanao, ito po sa kasalukuyan ay low pressure area na. At ito nga po ay kumikilos ng pahilagang kanluran and then kikilos po siya ng pahilaga. Ibig sabihin hindi po siya papasok sa bansang Pilipinas. At sa amin pong meteorological interpretation ng mga data, ito po yung magiging malaki po ang posibilidad ng maging isang ganap na bagyo sa susunod pong mga araw. So ayan mga kababayan, yung binabantayan po natin kahapon na mga grupo ng kaulapan ay isa nanganganap na low pressure area. Pero isang magandang balita naman po ayon kay Mr. Mendoza, dahil hindi ito inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ganun pa man, ayon din sa Pag-asa ay mataas ang tsansa na ma-develop ito sa pagiging bagyo. Mr. Mendoza, ngayon naman po meron na nakakaapekto na rin sa bansa ito nga ITCZ, pero ngayon nga ay hindi ito active. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po yung dahilan ng pag-o-oscillate nito o yung pag-angat at baba? At kailan po ba natin inaasahan o anong buwan ba natin inaasahan na makakaapekto ito o magdudulot ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas? Tulad po ng ating nakikita, intertropical convergence po sa kasalukuyan wala pa po sa bansa Pilipinas. At sa July ay inaasahan po nating aakyat po ito sa Visayas at sa August inaasahan pa rin po nating aakyat po ito sa Luzon. Sa madaling salita, nakakaroon po ng oscillation ang intertropical convergence zone. Ito po ang dahilan. Kasi nga po wala po dito yung mainland Australia at wala rin po yung mainland China. Sa kasalukuyan po ay meron po tayong namumuo na mga high pressure area sa mainland Australia. Kapag nasa peak na po o sa kasagsagan ng tinatawag po nating southwest monsoon o dili kaya ay sa tinatawag po nating winter season in the southern hemisphere sa Australia, napakalaki po yung high pressure area dito po sa Australia. Kapag ka po itong high pressure area na ito ay kumilos yung hangin palabas, pagdating po niya ng bansa Pilipinas, pagtawid po niya ng equator, itinutulak po niya iyong ating intertropical convergence zone. Kapag malakas na malakas po yung high pressure area sa mainland Australia, ang ibig pong sabihin nun, asahan po natin na aabot po sa Visayas sa July at maging sa August, dito po sa Luzon yung pong ating intertropical convergence zone. Kapag medyo po humina yung ating high pressure area sa mainland Australia, asahan po nating mag-o-oscillate pong muli pababa from Luzon going to Visayas hanggang sa muli sa Mindanao yung pong intertropical convergence zone. Sa madaling salita, from Mindanao to Visayas to Luzon, nag-o-oscillate po siya pahilaga kapag malakas na malakas po yung high pressure area sa mainland Australia. Kapag humina na po yung sa mainland Australia, yung po tinatawag po nating high pressure area, muli pong bababa from the north to the south yung intertropical convergence zone. Sa kasagsagan po ng winter season in the southern hemisphere, lalong-lalo na nga po sa Australia, sigurado tataas po at tataas, mag-o-oscillate po to the north, yung pong ating tinatawag na intertropical convergence zone. Kapag dito po sa mainland Australia ay winter, sa mainland China ay summer. Summer in the northern hemisphere, winter in the southern hemisphere.
So ayan, naintindihan na po natin mga kababayan kung ano yung dahilan ng pag-angat at pagbaba nito nga ITCZ, at yan nga yung high pressure area. Isang malaking factor ito kung bakit umaangat at bumababa nga ito nga ITCZ. So Mr. Mendoza, ito nga pong cloud cluster sa labas ng PAR ay tuluyan naging low pressure area. Kung sakali naman po na umiral din ito nga ITCZ sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility, meron po bang magiging epekto ito sa isa't isa? Tama ka doon, Ma'am Jessie. Tulad po ng ating nakikita sa satellite image range na ito, yung pong LPA, ay yung pong mga LPA ay series of low pressure areas. Yung pong tinatawag po nating intertropical convergence zone, yung po ay pagsasanib ng dalawang masa ng hangin coming from the northern hemisphere and coming from the southern hemisphere. At kapag marami po tayong low pressure area na nagkakahili-hilera po above the equator, asahan po natin medyo malakas na po yung tinatawag po natin or aktibo na po yung intertropical convergence zone. Ang magiging epekto po ng bawat isa kapag naging bagyo na po yung isang low pressure area within the intertropical convergence zone, asahan po natin lalakas at magiging aktibo yung atin pong intertropical convergence zone na magdudulot po ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa mga lugar po na apektado ng weather system na ito. Kaya naman babantayan po natin yan yung low pressure area na nasa labas nito ng Philippine Area of Responsibility, dahil kung sakali nga na ito ay lumapit dito sa may intertropical convergence zone, asahan natin na magdudulot ito ng mas malakas na mga pag-ulan lalo na sa mga apektadong lugar. Mr. Mendoza, ngayon naman po kahapon ay muling lumakas ang pag-iral nitong hanging habagat, at pero nung mga nakarang araw ay nagkaroon nga tayo ng monsoon break. So ano po ba ang dahilan ng pag-intensify nitong hanging habagat at hanggang kailan iiral ito nga malakas na hanging habagat? Kapag po meron po tayong nabubuo na low pressure area or bagyo northeast of Luzon, sigurado po hahatak at magpapa-enhance po ito sa southwest monsoon. Sigurado po yaon. Ang dahilan po ng monsoon break, nagkaroon po kasi ng low pressure area south of the equator. At yung pong north of the Philippines na low pressure area ay medyo nawala na po. Kaya nga po, lalakas po yung ating southwesterly wind flow kapag malaki na po yung high pressure area sa Indian Ocean. Kapag mataas na po yung high pressure area sa mainland Australia at sa Indian Ocean, siyempre kikilos po itong palabas, tatawid po ito ng equator sa pamamagitan po ng southeasterly wind direction. At pag ito nga po tumawid na ng equator, pagdating po ng West Philippine Sea, sigurado po magkakaroon po tayo ng habagat or southwesterly wind flow. At yun po ang magpapalakas sa ating southwest monsoon. Idagdag pa kung meron na pong malaking bagyo sa northeast of the Philippines na yun po'y laging naroroon, stationary po yung kanyang movement, yun po ang magiging dahilan para lalong lumakas ang southwest natin. At ito nga po ay magaganap hanggang buwan ng October. Pero I believe buwan po ng July at August ang pinaka-peak ng southwest monsoon. So bukod nga dito sa ITCZ na ang peak ay July ay August, ito ring southwest monsoon na inaasahan natin na ang peak nga nito ay sa buwan din ng July at August. At isang factor nga sa paglakas nito ay yung paghatak ng mga bagyong namumuo, at yan yung nagiging dahilan kung bakit nag-i-intensify ito nga hanging habagat. Mr. Mendoza, sa mga susunod na oras naman po, ano bang aasahan nating lagay ng panahon ayon sa nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Para po sa kaalaman ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan, tulad po ng nakikita po natin, ang kaulapon pangyayaan na nakaapekto po sa western part ng Luzon and Visayas, ang dahilan po dyan ay southwest monsoon. At dahilan nga po sa southwest monsoon, ang Metro Manila, ang mga lalawigan ng Zambales at Bataan, ang kanlurang Kabisayaan, ang Calabarzon, ang Mimaropa, at ang mga rehiyon ng Ilocos ay makararanas po ng mga paminsan-minsang pag-ulan. Ang Mindanao po makararanas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Nalalabing bahagi po ng bansa Pilipinas
ay makakaroon lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Over Metro Manila, ang range of temperature sa araw pong ito ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Kaya naman mga kababayan, wag na wag po natin kakalimutan ang pagdadala ng payong tuwing lalabas tayo ng bahay, no, lalo na sa mga papasok sa opisina at eskwelahan dahil nga mataas ang tsansa na makaranas tayo ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may western section ng bansa natin kung saan apektado o umiiral ito nga southwest monsoon, habang dito naman sa Mindanao ay meron tayong nga wind convergence, kaya naman makakaranas po kayo dyan ng maulap na kalangitan at may chance rin po yan ng mga pag-ulan. Habang sa natitirang bahagi naman po ng bansa natin, asahan natin yung partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Maraming salamat po, Mr. Mendoza.